Bali siya si Kuya Jomart. Ilang taon ka na, Kuya? 30. Ano nga po palang gagawin mo, Kuya? Mag-spray po ng pang-kuhol. Para sa kuhol. Magkano naman po kinikita mo siya? 200. Sa 200 na yun, Kuya, buong maghapon na yun, buong araw na ba yun? Maghapon na. Maghapon na yung 200 pesos. Ayan, so samahan natin si Kuya kung yung sa pag-i-spray niya. Ako ka naman. Ano ito nga? Tumulog. Milk po ang tubig.
Sa lapag kasi po wala po kaming lamesa. Tsaka nasikip po tong bahay po namin. Wala po kasi masyadong space. Ganito lang po. Kumain ka pa anak. Mamaya manibay ko pa. Ayun po na ako kanina, di ba? Sige na. Kain ka. Ayusin mo. Saka tubig. Ako po si Kim, 26 years old. May isa po kong anak. Siya po si Ellie. 5 taong gulang po niya. Ano nga pala trabaho mo, King? Ano po, nagbubunot po ko ng punla. Tapos minsan po, nakikilabada. Nakikilinis po sa bahay po nung auntie niya po. Yun po. Pagkano naman binibigay sa'yo kapag ano? Sa paglalabada po, binibigyan po nila ako ng 200. Tapos naman po sa paglilinis ng bahay, ganun din po, 200 din po. Yun po. Gano'n naman kahirap yung pamumuhay nito? Kung di po kami kakayod na mag-asawa, wala po kaming kakainin. Tsaka po sa isang araw, 2 beses lang po kami kumakain. Pinagkakasya nga po namin yung kita po namin 2 mag-asawa. Tsaka hindi rin regular na may trabaho si Opo. kuya. Lagi, yung pa-extra lang po siya. Yun nga po, mag-spray. Minsan, nakikita din po. Sobrang hirap po ng buhay. Pag ako may gusto ipabili yung anak ko, minsan di ko mabilitan. Wala naman po. Minsan wala po kaming pera. Ito ba yan? May pinapabili ka kay mama mo? Tapos hindi niya nabibili? Wala ka bang laruan? Ay, bali wala kang laruan kahit isa. Anong gusto mong matanggap ngayong Christmas? Ay, trabaho. Gusto mo na agad magtrabaho. Bakit? Bali, hindi nga nabibili ni mama mo yung gusto mo. Anong gusto mong matanggap sa Christmas, yung regalo? Laruan? Gusto mo ng laruan? Kasi nga, sabi nga nung bata, wala talaga siyang laruan. So, yun ate, paano nyo naman pinagkakasya yung sinasahod nyo? Or kapag nagkaroon kayo ng sideline, mga binibigay sa inyo? Yun po, bibili lang po kami ng bigas na sa isang ano po, sa ingan, gano'n. Yung magkasya po sa maghapon na pagkain po namin. Bali, sa bigas nyo siya binubuhos. Tapos kung may matitira, bili po namin ng ulam, yung itlog, noodles, gano'n po. Ilan nga pala kayo magkakapatid? 7 po kami magkakapatid. Pang-4 po ako. So, bali ilang taon ka nung nakipagsama ka kay Jomar? Bali, 21 years old po ako nung nagsama po kami mag-asawa. So, 7 kayo magkakapatid. Opo. Bakit naisipan mo agad na mag-asawa? Hindi mo ba naisip na tulungan man lang muna yung mga parents mo dahil sa madami kayo? Naisip ko rin naman po silang tulungan no. Nagtrabaho naman po ko kahit papano. Kaso hindi po ganun katagalan. Natulungan ko man po sila pero hindi rin po ganun katagalan. Hindi ko po alam ba't naisip ko pong mag-asawa. Dahil po siguro sa hirap ng buhay. Bakit? Ano bang trabaho ng parents mo?
trabaho po ng mama ko, nakikilabada din po siya sa mga kapitbahay po namin. Tapos yung father ko po, sa book lang din po, extra lang din po sa pagtatabas. Ganun po. Kaya naisipan mo na Mag-asawa po ng maaga. so ngayong may asawa ka na. Ano yung experience mo bilang nagkaroon ka na ng asawa at anak? Sobrang hirap po. Pero kinakaya po namin mag-asawa. Kasi po, minsan kinakapos po kami. At pinsan, isipin mo pag bistat yung anak mo, hindi mo alam yung gagawin mo. Ganun po. Kahit gusto mo man siyang dalhin sa hindi mo siya madala wala pa rin pera, gano'n. Kaya pinagdadasal ko na lang po sa Panginoon na dumating po yung time na guminawa po sana yung buhay po namin. Kayo po kuya, ilan po kayo magkakapatid? 3, pangalawa ako sa panganay. Bali, ano pong trabaho ng parents niyo? Ganon din po na sa bukid din. So, ito tour house tayo ni Kim sa bahay nila. Tara. Pasok po kami sa bahay namin. Ito lang po yung bahay namin. Ito po yung kusina namin. Ito po. Yan, so, Tapos, ito po yung sala po namin. dito. Pasok tayo ka na. Pasok po. So, napakasikip din itong bahay nila. Asan yung kwarto niya ate? Dito po. Ito lang din po yung kwarto po namin. So, bali nilagyan nyo lang ng division konti para Opo. masaraduhan din sa parang pinaka-kwarto nyo. Opo. Medyo masikip, no? Kaya nga po. Yan. So, bali magkano mo naman binabayaran nyo sa kuryente? 200 po sa isang buwan na po yun. Isang buwan. Opo. Saan naman yung CR nyo? KCR lang po kami. Wala kayong sarili. Sa tubig naman? Sa poso po. Umuha po kami sa poso. Bilang isang magsasaka, kasi, di ba, magsasaka nga kayo, yung din yung trabaho nyo. Sa tingin nyo, umangat ba yung pamumuhay nyo simula nung umupo yung presidente natin dito sa Pilipinas? Kasi, di ba, isa sa pangako niya is bababaan niya yung presyo ng rice. Kaso, bigla ulit tumaas. Sa ngayon po, hindi pa po kasi isa nga po kung bumibili ng bigas, tsaka ano po, hindi po sapat yung kita po namin sa araw-araw. Mahirap naman pong pagkasyahin. Kaya hindi pa po umangat yung buhay po namin simula po pumupoy po yung si President Marcos. Oh, especially ngayon, ang mahal na ulit ng bigas. Kaya nga po, yun, mas doble kayod po kami mag-asawa kasi kung di po kami kakayod, wala naman po kami kakainin. Tsaka nagpe-per kilo nga lang din po kami. Bali, binubuhos nyo lahat sa bigas. Opo. Ayan. So, thank you pala sa pag-share ng buhay ninyo sa amin. At
Ayan, may dala-dala nga kaming regalo para sa inyo. Ayan, tara, samahan nyo kami dun sa labas para makita nyo. Sige po. Tara. Mark said that he has all the rights to report, to express his opinion and expression, according to the 1987 Constitution Bill of Rights. Halika dito. Ayan! May regalo kami sa inyo. 5 sacks of rice. Ayan, labas kayo para makita nyo. Ayan, hawakan nyo po. Para sa inyo yan. 5 sacks of rice. Yan yung binabanggit ko sa inyong regalo. Maraming salamat po sa inyo. Ayan. Ipapaalam ko lang kung kanino galing tong 5 sacks of rice. Galing ito kila Comrade Mark at sa ating mga contributors. Maraming salamat po kay Sir Mark. Dalawang na po sa mga Contributors. Contributors. Yes. Maraming salamat po sa binigay niyo po sa aming bigas. Matagal-tagal na po namin kakainin po. Kaya hindi na mga ilang buwan din po kami hindi bibili ng bigas. Ayan, mabali may ipon mo na. May ipon nyo na yung kikitain yung mag-asawa ngayon. At saka laking tulong talaga ito para sa inyo. Talaga po malaking tulong po sa amin po kasi ito po yung araw-araw po namin binibili. Ayan yung lagi yung pinoproblema, yung ipoprovide. Maraming salamat po sa nagbigay. Ayan, kay Sir Mark. Ayan, so maraming salamat po muli kay Sir Mark sa ating mga contributors. Dahil kung hindi dahil sa inyo, wala talaga itong programa natin. At patuloy po tayong maghahanap pa ng mga taong nangangailangan ng tulong natin. Yan po, yan. Maraming salamat po ulit. Thank you, Sir Mark. Ayan, Sa ulitin po. Yes. So magpapaalam na rin kami, Kuya. Congrats, may 5 sacks of rice na kayo. Thank you po, Ayan. ate. Paano ka na talaga? Bye! Bye-bye, Sir Mark. Thank you po. Tapos GEC. GEC. Maipapakita ko sa mga haters, sa mga judgmental, at sa mga taong nagbabato ng false assumption.
So ano, nakita nyo? Nakita nyo kung gaano kaliit ang kinikita ko sa kada upload ng video/film sa channel ko. Nakita nyo kung gaano kaliit, ano? Walas tek, di hamak na mas malaki ang gastos ko kaysa sa kinikita. Di hamak na mas malaki ang gastos ko sa pre-production kaysa sa kinikita sa kada upload ng video/film sa channel ko. Teka, walas tek. Bakit ko nga ba ginamit ang salitang kinikita? The fact is, wala namang kinikita. Wala namang kita dahil mas malaki pa ang gastos ko kaysa sa pumapasok sa kada upload ng video/film sa channel ko. So bakit ko ginamit ang salitang kinikita? Wala namang kinikita. As usual, hindi mawawala ang mga taong tanga na nag-iisip o nag-aakala na walang gastos ang pre-production. Puchat. Kahit nga sa post-production may gastos ako eh. May gastos na ako sa pre-production, may gastos pa sa post-production. Yung napakaliit na kinikita nitong channel na to, ginagamit ko rin naman sa pre-production at post-production ng mga gastusin. At take note, nagbabayad pa ako ng tax. Every year, nagbabayad pa ako ng tax kay Uncle Sam, kay Taxman. Yung mga YouTuber na yan sa Pilipinas, yung mga copycats na ginagamit ang mga mahihirap para sa YouTube money, nagbabayad ba ng tax yung mga yan? Nagbabayad ba ng taxes yung mga yan? I doubt it. At yung mga gumagawa ng videos para sirain ang aking pangalan sa mga viewers at sa kanilang mga viewers, nagbabayad ba ng taxes yung mga yan? I doubt it. Well, kung kumikita sila sa mga videos o sa mga uploads nila, technically speaking, kailangan nilang kumuha ng business permit. Kapag kumikita ka ng pera mula sa isang bagay o mula sa isang pinagkakakitaan mo, technically speaking, kailangan mong kumuha ng business permit. May business permit ba yung mga yan? I doubt it. Nagbabayad ba ng taxes yung mga yan? I doubt it. Ang YouTube channel ko may business permit. Ang YouTube channel ko may business permit mula sa Los Angeles Office of Finance. At every year, nagbabayad ako ng taxes. Take note nagbabayad ako ng taxes every year at every year din, rine-renew ko ang business permit ko. Sa mundong to, marami kasing bobo. Maraming bobo na inaakala nila na porket gumagawa ka ng mga videos at nag-a-upload sa social media, automatic yayaman ka na. Maraming bugok, maraming tanga, maraming bobo. Mga bobo, kailangan mo ng hundreds of thousands of views. Kailangan mo ng millions of views para masabi mong kumikita ka. Sa akin, tignan mo kung gaano kaliit ang views. Tignan mo kung gaano kaliit ang viewer engagement. Napakaliit. Marami kasing bobo at tanga
Jed Tamano and Junila Castro are set free after missing for 2 weeks. The two environmental activists visibly shaken but remaining defiant. Let's continue to fight to stop reclamation. Let's continue to defend the rights and livelihood of fishermen around Manila Bay. Appearing at a news conference, they were expected to back the government's claim that they voluntarily surrendered and wanted to turn their backs on the armed communist movement. Instead, they said they were abducted by state forces. Ang totoo po dinukot kami. The government stands by its story. We felt betrayed. That's why we will file the necessary case. What we're after here is just the truth. They went to us. They want to go back to the fold of the law. They provided a statement. Junila's parents say they believe their daughter and support her advocacy. Before the abduction, there were soldiers visiting us at home. They said they'd like to help our daughter. So I asked why she would need help. They told me it's to clear her name. But why? She's done nothing wrong. But with no one backing down on their version of events, a compromise had to be made. The two activists are now in the custody of the Commission on Human Rights. One thing all sides can agree on is that Jed and Junila are now on safe and neutral ground. The Commission on Human Rights is a government body, but it is known to be independent. Activists gather in a show of support, highlighting a troubling trend. The Philippines has consistently ranked as the deadliest country in Asia for environmental defenders in the last 10 years, according to rights watchdog Global Witness. The Global Witness report only documents the activists who were killed. What about those who are being threatened or slapped with various trunk-up cases? As well as land reclamation in Manila Bay, activists say local communities have also been resisting logging and mining activities. They fear Jed and Junila won't be the last to go missing. Barnaby Lowe, Al Jazeera, Manila. The two environmental activists who were earlier reported missing say they did not surrender to authorities and were actually abducted by soldiers. Junila Castro and Jed Tamano revealed this when they were presented by the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict in a press conference. Castro says they were forced to surrender and to sign a sworn statement under duress. Ang tanong na dinukot ba kami o kusa kaming voluntaryo kaming sumurrender. Ang totoo po dinukot kami ng mga militar sakay ng van. Napilitan din kami na sumurrender. Dahil pinagbantaan yung buhay namin. Yun po ang totoo. Hindi rin namin ginusto na mapunta kami sa kustodya ng mga militar. Hindi rin totoo yung laman ng affidavit dahil ginawa yun, pinirmahan yun sa loob ng kampo ng militar. Wala na kaming magagawa sa mga pagkakataon na yun. The Philippine Army's 70th Infantry Battalion earlier said that the two surrendered in Doña Remedios Trinidad in Bulacan on September 12 after, quote, leaving the communist movement. Human rights groups also earlier reported that Castro and Tamano were forced into a gray SUV by 4 armed men in front of the Water District office of Orion, Bataan on September 2. In the press conference, Tamano recalls being abducted after an SUV stopped in front of her and Castro while they were walking. Mark said that he has all the rights to report, to express his opinion and expression, according to the 1987 Constitution Bill of Rights.